Magandang hapon po sa inyo lahat mga kabansa. Ito po yung lingkod, Ado Paglinawan. Remember mag-subscribe dito sa Ado Paglinawan YouTube channel. Tulad po nito, napakaganda ating topic ngayon. Dahil ang ating bibigyan pansin ay ang ating kagalang-galang na pangalawang Pangulo. Bakit po? Kanina, sa dalawang nauna nating episode, tinalakay natin kung bakit nagiging masalimot ang mga batuhan ng putik. Binatuho ni Risa Hontiveros ng putik ang mga vloggers. So, dapat lamang kapag ka isang kagalang-galang na diputado, ika nga, nagtapon ng putik ay dapat lamang isanksyon ng mga kasama niya sa Senado. Dahil ang kredibilidad na nasa sakdal ay hindi lamang sa kanya kundi sa buong Senado. Anong sasabihin ng mga taong bayan? Aba, wala tayong magagawa dyan dahil konsentidor yung mga senador. Konsentidor yung mga senador. Well, anyway, nauwi ho usapan sa South China Sea, sa Taiwan, ha? At ditong nakaraan lamang, anong petsa ba ito? Tingnan nga natin mabuti para hindi tayo magkamali. Hunyo 22. Naglabas po ng isang statement ng ating pangalawang Pangulo. Mga kabansa, napakaliit naman ito. We already won the award, ika nga. Bakit kailangan bagitin niya ang award? 9th anniversary ho niyan sa July 12. What needed now is to push for its implementation through diplomacy as our Constitution mandates as an independent foreign policy. Palakpakan tayo dyan. Bumabalik na naman ang sobriety. Yun nga lang, hindi sa kabuuan ng gobyerno, kundi sa isang Duterte na maaaring malamang ang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sabi niya, Anya, yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China, and therefore there is no reason for you to lean towards us. You have always to stay in the middle because you are not part of the bigger conflict. Grabe naman itong binitawan ni Sara, mga kabansa. Grabe maturity nito. Maraming hindi nakakaintindi nito. Pagka kayo nagbanggit kasi kayo ng isang konsiderasyon na pabor sa China, agad-agad. Maraming mga demonyito na nagbabansag sa inyo na pro-China, traidor, makapili, kung ano-ano sinagsasabi. Pero wala naman sinasabi sila tungkol sa binabayad sa kanila ng ibang nasyon, another third party. Inaakusahan nila na tumatanggap ng pera, tumatanggap ng bayad yung mga nag-pro-China. Hindi naman nila sinasabi kung magkano kanilang tinatanggap mula sa isang at sa ibang banyagang bansa.
ay mas marami tayong pruweba that can stand in court. Open declaration, open disclosure. Mismo. Ng maraming pundasyon, ng maraming sanghay ng gobyerno, ng Estados Unidos, mismo. Mga ahente ng Estados Unidos na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Wala naman sila sinasabi. Oh, yung spokesman ng Coast Guard, ha? Si Jay ba yun? Jay? Chris? Jay ba yun o gay? Jay? Jay. Sorry. Tariela. Abay, hindi naman daw yung si Sas Rogando Sasot. Isang gay. Pinatulan ho sa kawawa ka sa LGBT, Tariela. Gagawin kang paghimagas ng mga LGBT community. Hindi mo ba alam na Sas Rogando Sasot ay isang kagalang-galang na transgender woman? Dinimanda mo. Baka ang susunod na kabanata, ako'y hindi naiinggit sa'yo. Ako na mong tinakot. Di ba? Nung palabasin ko, yung balita, na according to a certain Major Edgar Arevalo, ay nandaya ka raw sa isang PMA exam on Management Information Science, something like that. 8 raw kayo. At dahil sa kahihiyan na inabot nyo, umalis na lang kayo sa PMA, kaya hindi kayo nagtapos. At ikaw yata, sabi nung aking informer, ay dyan lamang sa isang Fisher Valley College sa Taguig nag-graduate. O siguro para magkaroon lang ng diploma. But in fairness to you, after that, saka mo lang pinursu ang maritime studies mo. Di ba? Oh. Pero itong stand ni Inday Sara is the correct foreign policy na dapat tinutupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. because this follows the principle of neutralism, mga kabansa. Sabi nga niya, you have to always stay in the middle because you are not part of the bigger conflict. Who are parts of the bigger conflict? US and China. Bakit kung pumorma tayo, mas matigas pa tayo sa mga superpowers? What is neutralism? The state of not supporting or helping either side in a conflict, disagreement, or impartiality. A neutralist is someone who advocates and adheres to a position of neutrality, particularly in international affairs or foreign policy. Why must we be neutral? Simple lang ho. Dahil pumirma tayo sa ASEAN ng isang tratado of neutrality of the ASEAN. Meron pa tayo isang tratado na pinirmahan ng nuclear proliferation. 20 tratado pinirmahan natin sa ASEAN, and yet Bongbong Marcos is the violator dahil sa kanyang
gustong kunin ng mga missiles, yung tinatawag na Typhoon missile system. Bakit po? Because the Typhoon missile system is capable of launching Tomahawks, and Tomahawks are capable of carrying nuclear weapons. Eh, bakit ka kukuha niyan? Bakit ka mag-i-stasyon niyan sa lawag? Bakit ngayon tinatago mo kung nasan yan? At bakit magpapadala pa rin ng pangalawa? When the Philippines is signatory to the neutrality and at the same time to a nuclear-free treaty. Kaya, hindi lang pinahalata ng mga kapitbahay nating ASEAN nation. Paraya tayo. Isolated tayo. At alam niyo ba mga kabansa, yung 23 billion na pinangako ni Xi Jinping kay Bongbong Marcos noong Enero 2023 bago siya nagpakatuta sa mga Amerikano sa paglalayag ng 4 na additional bases sa EDCA. Tinalikuran niya yan. Alam niyo kung nasa napunta ang pabor? Kung nasa napunta ang mga turista? Kung saan napunta ang mga investments? Lumipat po sa Malaysia. No? Pero itong mga disputados natin ay nagiging disputados. Ha? Mga kabansa. Sara Duterte raw is leaning louder than words to China. No! Being neutral, ibig mo sabihin, all the 9 other ASEAN countries are veering towards China while they are only adopting a balancing act, an independent foreign policy. Lahat ba yung mga yan? Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, etc. Hindi ho. Kaya sila nakakakuha ng provecho. Tayo, zero. At patungkol doon sa nasaan napunta yung grasya na nilaan sa atin ni Xi Jinping nung pumunta doon si Bongbong Marcos Jr. Napunta ho lahat sa Malaysia. At yung bari-barya umanod sa Indonesia at pinagatian ng Indonesia at Vietnam. Nakaambon pa ho ang Cambodia. So, itong Treaty of Zone of Peace, Freedom, and Neutrality at itong Treaty on Southeast Asia, Nuclear Weapon Free Zone ay dapat itaguyod natin mga kabansa. Itaguyod natin. Dahil para ito, hindi lamang sa kabutihan ng taong bayan. No? Kayo ba'y nagtataka? Wala nang turista halos ang gustong pumunta dito sa Pilipinas, kundi mga balikbayan na lamang. Inimbargo ni Marcos ang China. Nagkaroon ng sad consequence. Bakit? Inimbargo naman tayo ng South Korea. Bakit? Dahil dito sa mga patintero na nagaganap sa South China Sea, nagkaroon ho ng destabilisasyon ang perception ng mga incoming tourists sa Pilipinas na tayo ay destabilized, that tayo unruly, that tayo will not be capable of being a good host. So yan mga kabansa, pag-isip-isipan nyo. Pag-isip-isipan nyo. Dahil from 2017 to 2019, 4 na milyong Pilipino ho, 4 na milyong Chino ho ang pumunta dito sa atin. 3 taon yun. Ito, 2022 to 2025, 3 taon din, wala pa hong 1 milyon.
There is something rotten in Denmark. Merong bulok dito sa sistema na ito. At palagay ko, hindi naman yan si Christine Frasco, kundi ang kanyang amo. Maraming salamat po mga kabansa. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Atado Paglinawan. Thank you very much.